May nangyayari ngayon at kakaunti ang mga taong nakakaalam nito. Habang ang mundo ay ginugulo ng mga digmaan, krisis at iskandalo, ang langit ay nagpapadala ng malinaw na mga palatandaan, hindi pang politika, hindi pang ekonomiya, kundi espiritual. Ang mga babala na umaabot sa paglipas ng mga siglo ay nagsasalita sa mga bansa at tumatagos sa mga kaluluwa ng mga nakakarinig pa rin ng tinig ng Diyos. Ang nakikita natin ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang banal na alerto, isang agarang tawag bago ang katapusan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi kailanman nagsasagawa ng paghatol nang hindi muna binabalaan ang kanyang mga tao. Ngunit ang problema ay ngayon karamihan sa mga tao ay ayaw nang makinig. Marami ang labis na nahuhumaling sa ingay ng mundong ito kaya hindi nila namamalayan na ang orasan ng propeta ay malapit nang tumugtog sa huling oras. Ang tatlong babalang ito ay hindi ipinanganak ng takot o pamahiin. Ito ay dalawang gawa ng awa na ipinadala ng isang Diyos na patuloy na sumisigaw, "Manumbalik ka sa akin bago mahuli ang lahat." Ang unang babala ay nangyayari sa loob mismo ng mga simbahan. Ang pangalawa sa harap ng ating mga mata sa buong lupa at kalangitan. At ang pangatlo ay ang huling tawag bago tumunog ang trompeta. Manatili sa akin hanggang sa katapusan at mauunawaan mo kung bakit nagsasalita pa rin ang Diyos, ngunit sa maikling panahon. Mayroong espiritual na katahimikan na dumadaloy sa mga modernong simbahan. Isang kawalan na nakabalat kayo bilang liwanag. Umaawit pa rin ang mga tao, ngunit nawala na ang diwa ng papuri. Marami ang nangangaral tungkol sa mga pagpapala, ngunit nakakalimutan ang pagtubos sa krus. Nagbabala na si Jesus dahil lalago ang kawalan ng batas, lalamig ang pag-ibig ng marami. Mateo 24:12. At ito mismo ang nakikita natin. Ang mga mananampalataya ay pagod na sa pananalangin, naiinip sa kabanalan at nababagot sa salita. Ito ang unang babala ng Diyos. Ang apoy ng pananampalataya ay madaling mamamatay. Iilan lamang ang nakakaalam nito. Ang banal na espiritu ay nagsasalita pa rin, ngunit kakaunti ang nakikinig. Tumatawag pa rin siya, ngunit marami ang ayaw ng tumugon. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang libangan ay napalitan na ng pagsamba at ang espiritual na kaginhawahan ay naging prioridad. Ang pananampalataya ay naging isang palabas at ang paghahanap ng palakpakan ay naging mas malakas kaysa sa paghahanap ng presensya ng Diyos. Kapag ang komunyon ay napalitan ng mga gusto, ito ay isang palatandaan na ang puso ay nagsisimula ng lumayo. Ang salitang dating hinarap ay hinuhubog na ngayon upang hindi makasakit ng damdamin. Ang mga mangangaral ay nagsasalita tungkol sa tagumpay, ngunit iniiwasan ang pagbanggit sa pagsisisi. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong kamalian at ang impyerno ay binago sa isang metapora. Ito ang pangalawang tanda sa loob ng unang babala, ang ebanghelyo ng kaginhawahan. Sinabi na ni Pablo, sapagkat darating ang panahon na hindi titiisin ng mga tao ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon ng katinang tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. At dumating na ang panahong iyon. Ngayon, marami ang naghahangad ng isang Diyos na nagpapala, ngunit hindi isang Diyos na nagtutuwid. Gusto nila ang pangako, ngunit hindi ang pagtubos sa krus. Ang katotohanan ay napalitan ng emosyon at ang banal na espiritu ng palabas. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi nagbago. Siya ay nananatiling banal, matuwid at mapanibughuin. At kapag ipinagpapalit ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kaluwalhatian ng mga tao, ang langit ay nananahimik sa kalungkutan. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking parusa ng Diyos ay ang katahimikan. Kapag tumigil siya sa pagtutuwid, ito ay dahil marami ang ayaw ng makinig. Ito ang pinakanakababahalang punto.
Kapag ang banal na espiritu ay umalis at ang tao ay patuloy na naniniwala na ang lahat ay maayos, ang mga simbahan ay nananatiling puno, ngunit ang pagsisisi ay walang laman. Ang musika ay nagpapatuloy, ngunit ang langit ay hindi na tumutugon. Ang Diyos ay nagpadala ng mga babala, panaginip at mga propesya, ngunit kakaunti ang nakakaunawa. Ang espiritual na pagmamataas ay bumulag sa marami na nag-iisip na sila ay nakatayo ngunit bumagsak na. Ang unang babala ay malinaw. Inaalis ng Diyos ang kanyang presensya mula sa mga lugar kung saan wala ng paggalang. Kapag nawala ang takot sa bahay tuluyan, ang paghuhukom ay nagsisimula sa bahay ng Diyos. Unang Pedro 4:17. At habang marami ang espiritual na natutulog, ang pangalawang babala ay nagsisimulang tumunog hindi na sa loob ng mga templo kundi sa mismong nilikha na dumadaing sa mga sakit ng panganganak. Kapag ang Diyos ay nagsalita at ang tao ay hindi nakikinig, ang sangnilikha ay nagsisimulang sumigaw. Mga lindol, salot, tagtuyot at baha. Lahat ng ito ay mga tahimik na trompeta na tumutunog mula sa trono ng langit. Sinabi ni Jesus, magkakaroon ng mga taggutom, mga salot at mga lindol sa iba't ibang lugar, ngunit ang lahat ng ito ay pasimula lamang ng mga sakit. Mateo 24:78. Ang kalikasan ay tumutugon sa kasalanan ng tao na parang ang planeta mismo ay umiiyak sa harap ng kasamaan. Ang bawat sakuna ay isang paalala na ang awa ng Diyos ay may hangganan. Palaging ginagamit ng Panginoon ang sangnilikha upang gisingin ang mga matigas na puso. Noong panahon ni Noe, ang tubig ang babala. Sa Sodoma, ang apoy ang tanda. Ngayon, nakikita natin ang mga bansang nanginginig, ang klima ay nagngangalit, at ang sangkatauhan ay lalong nagiging bulag. Gayunpaman, marami ang mas gustong sisihin ang agham kaysa kilalanin ang banal na paghatol. Ang lupa ay dumadaing, at ang pagdaing na ito ang pangalawang babala ng Diyos. Ang panahon ng biyaya ay natatapos na, at ang orasan sa langit ay tumatakbo. Hindi pa kailanman tinawag ng sangkatauhan ang masama, at ang mabuti ay masama ng ganito. Si Isaias ay nagpropesya na, sa aba ng mga tumatawag sa masama at mabuti ay masama, na inilalagay ang kadiliman sa liwanag at liwanag sa kadiliman. Isaias 5:20. Ngayon, ang kasalanan ay pinapalakpakan, ang katuwiran ay kinukutya, at ang pangalan ni Jesus ay hinahamak. Ang pangalawang tanda ay nakikita hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga kaluluwa ng mga bansa. Sinasang-ayunan ng mga pamahalaan ang hinahatulan ng Diyos at hinahatulan ang sinasang-ayunan ng Diyos. Ang imoralidad ay naging batas, at ang katotohanan ay isang pagkakasala. Ang espiritual na katiwalian ay isang refleksyon ng paghihimagsik laban sa lumikha. Kapag tinatanggihan ng lipunan ng liwanag, nangingibabaw ang kadiliman, naghihiwalay ang mga pamilya, gumuguho ang mga pinahahalagahan, at kumakalat ang kaguluhan sa moral na parang salot. Ang espiritu ng Antikristo ay hindi lamang isang malayong propesiya. Ito ay gumagana na sa gitna natin, inihahanda ang mundo para sa huling malaking kasinungalingan. Ang pangalawang babala ay ito: ang mundo ay hindi nagkataon lamang. Ito ay inihahanda para sa tanawin ng pagkabigo. Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay mabibigo sa takot sa kung ano ang darating sa mundo. Lucas 21:26. At nakikita natin itong nangyayari. Ang mga tao ay nabubuhay sa pagkabalisa, kawalan ng pag-asa. Ang pananampalataya ay nagiging bihira, at ang takot ay isang ugali. Ang lahat ng ito ay hindi lamang bunga ng modernong mundo. Ito ay katuparan ng propetiko. Ang espiritual na pagbagsak ay ang pasimula sa darating, ang pagdagit, pandaigdigang kaguluhan, at ang pagpapakita ng huwad na Mesiyas. Gayunpaman, pinapayagan pa rin ng Diyos ang panahon.
Bawat lindol, bawat pandemya, bawat digmaan ay isang paghingi ng awa bago ang paghuhukom. Hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. 2 Pedro 3:9. Gayunpaman, kapag isinara ng mga tao ang kanilang mga tainga, naghahanda ang langit para sa tunog ng huling trumpeta. Ito ang pangalawang babala. Hindi ito pagkawasak, ito ay awa. At habang dumarami ang mga tanda, isang pangwakas at tiyak na tawag ang umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang pangwakas na tawag sa kabanalan. Nabubuhay tayo sa literal na katuparan ng Mateo 24:14, at ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayoy darating ang wakas, hindi pa kailanman nakapaglakbay ng ganito kalayo, ganito kabilis, at sa napakaraming paraan ang salita ng Diyos. Internet, radyo, telebisyon, mga app, social media, kahit na ang mga nanunuya ay kalaunan ay nakakarinig ng pangalan ni Jesus. Para bang binuksan ng langit ang lahat ng pinto ng komunikasyon upang walang sino man ang makapagsabi, hindi ko alam. Ang ikatlong babala ay nagsisimula rito. Ang salita ay ibinubuhos na parang ulan sa lahat ng puso, ngunit hindi lahat ay hinahayaang tumagos ang ulan na ito sa lupa ng kanilang mga kaluluwa. Ang teknolohiya ay naging isang banal na trumpeta. Ang mga sermon ay tumatawid sa mga hangganan. Ang mga talata ay lumalabas sa mga video. Ang mga patotoo ay pumupuno sa mga screen. At kasabay nito, ang mundo ay ginugulo ng ingay na bumabalot sa tinig ng Diyos. Ang kasaganaan ng mga mensahe ay isang gawa ng awa, ngunit isa ring paghatol, sapagkat sa sino mang binigyan ng marami, marami ang hihingin. Lucas 12:48. Ang ebanghelyo ay nasa lahat ng dako, ngunit ang pagsisisi ay bibihira, at ang pagkakaibang ito ay nagpapakita na ang oras ng pagkakataon ay nauubusan na. Sa gitna ng lamig at espiritual na kalituhan ng mundo, ang Diyos ay mayroon pa ring kanyang mga tapat na labi. Hindi sila lumalabas sa media, hindi naghahangad ng palakpakan, at marami ang palihim na nakaluhod. Sila ay mga tagapamagitan, mga taimtim na pastor, mga nakatagong misyonero, at mga simpleng tao na piniling manatiling tapat. Habang ang mundo ay nasa kaguluhan, siya ay nananatiling matatag sa bato. Habang marami ang lumalakad sa prinsipyo, sila ay nananatili sa pananampalataya. Ginigising ng banal na espiritu ang isang di nakikitang hukbo. Yaong mga, tulad ni Elias, ay nag-isip na sila ay nag-iisa, ngunit matutuklasan na mayroon pa ring 7,000 kalalakihan na hindi yumukod sa harap ni Baal. Ito ang pangalawang tanda sa loob ng ikatlong babala, ang dakilang paggising ng tapat na nalabi. Sila ang huling tinig bago ang pagdagit, ang mga bantay na sumisigaw sa gabi na naghahanda ng daan ng Panginoon. Ang mga maalab na pusong ito ay ginagamit upang muling pasiglahin ang takot sa Diyos at ibalik ang kabanalan. Sila ang mga huling propeta bago ang tunog ng trumpeta, at sino mang may tainga ay makakarinig ng sinasabi ng Espiritu sa sambahan. Nakarating na tayo sa mapagpasyang sandali ng propesya. Inihahanda ng banal na Espiritu ang nobya ni Kristo. Bumubulong siya. Pabanalin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay gagawa ang Panginoon ng mga kababalaghan sa gitna ninyo. Ang ikatlong babala ay isang panawagan, hindi upang matakot kundi sa kadalisayan. Ang Diyos ang nagsasabi, "Huwag kumapit sa mundong ito, sapagkat malapit na akong dumating para sa aking mga sarili." Habang ang impyerno ay naghahanda para sa paghahari ng Antikristo, ang langit ay gumagalaw para sa pagdagit. Ang nobya ay dapat na palamutian, at ang palamuting iyon ay hindi luho, kundi pagsisisi, pananampalataya at pagsunod. Nililinis ng Diyos ang kanyang sambahan tulad ng ginto sa apoy.
Inihihiwalay niya ang mga tapat mula sa maligamgam, ang totoo mula sa huwad. Ang banal na espiritu ay nagsasalita ng may pagmamadali. Ang lalaking ikakasal ay darating, at ang oras ng paghahanda ay nagtatapos. Ang ikatlong babala ay hindi isang tunog ng pagkawasak, kundi isang tunog ng pag-ibig. Ito ang huling hudyat bago tumunog ang trumpeta. At kapag ito ay tumunog, ang mga nakarinig at sumunod ay dadalhin. Ang mga hindi pinansin ay iiyak, sapagkat ang huling babala ng Diyos ay hindi isang banta. Ito ay isang paanyaya sa kabanalan bago magsara ang langit. Ang mga babala ay naibigay na. Una sa loob ng mga sambahan, nang lumamig ang pag-ibig at ang ebanghelyo ay naging isang palabas. Pagkatapos ay sa lupa at sa kalangitan, nang ang sangnilikha ay nagsimulang sumigaw ng higit pa kaysa dati. At ngayon, ang huling babala ay tumutunog. Tinatawag pa rin ng banal na espiritu ang nobya, ngunit maikli na ang panahon. Hindi tahimik ang Diyos. Ang mundo ang tumigil sa pakikinig. Bawat tanda ay isang pagkakataon para sa pagsisisi. Bawat sakit, isang trumpeta ng awa. Sinasabi pa rin ng Panginoon, bumalik kayo habang araw pa, sapagkat dumarating na ang gabi. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita pa rin ang Diyos, kundi kung nakikinig ka pa rin. Ang wakas ay hindi darating hanggat hindi na ibibigay ang biyaya sa huling pagkakataon. At 7 kamay ang iniaabot niya ngayon habang may humihinga pa. Sapagkat kapag tumunog ang trumpeta, wala nang oras para pumili kundi mga bunga lamang. At kung ang 3 babalang ito ay natutupad na sa harap ng ating mga mata, ihanda ang iyong puso para sa susunod na darating.